Hello. Good morning. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ito po muli ang inyong kaibigan, ang inyong kasama, at ang inyong kapatiran. Sister Luz po muli pong babati sa inyong lahat ng isang maganda at pinagpalang umaga. Muli po tayo magkakasama ng ilang sandali ngayong oras na ito. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga nanonood po, nakikinig, at nagkakaroon po ng intention or desire na after nila tumapanood ay kanilang share sa iba pa nilang mga kaibigan, kasamahan po, ah, sa pamilya po. Magkakaroon po sila ng desire upang ang iba din ay makapakinig po. At ano po, para ma-encourage. Kasi po ang ating po pinag-uusapan sa aking vlog ay all about encouragement. Po, all about encouragement na biblical base. Sabihin, yung ginagamit natin yung mga salita rito, ito po ay mga Bible verses po. Po, na alam po natin ng salita ng Panginoong Diyos ay nakasulat sa Bible. So, wala po tayong ah, tinutumbok o ano yun, wala po tayong tinutukoy na bawal, wala po tayo dito pinag-uusapan na religion. Ayan na naman tayo sa religion. Almost all of my vlogs na po, lagi ko sinasabi ito dahil ang iba, akala nila pag sinabi kong Bible based po, isipin agad, ay ibang religion yan. Ay ibang sekta yan. Huwag po natin isipin yung religion o church. Isipin po natin ay ang Panginoon. Po, si Jesus lamang po ating pag-uusapan dito at wala po ibang naitataas kundi siya lamang. Kasi po kung palagi po tayong iiwas dahil ay Bible yan. Alam niyo po isa lang naman po ang alam talaga natin na galit sa salita ng Diyos eh. Alam niyo kung sino yun, di po ba? Eh hindi naman po tayo siya yun. Tayo po yung mga mga tao na ibig nating makapakinig na po ng salita ng Diyos upang tayo po ay magkaroon po ng strength, um, emotionally po, spiritually. So tayo po ay magbukas isip na po na hindi po ito religion na ating pinag-uusapan. Kahit po ating binibase po sa Bible na po, pero ang kuhanin po natin kung ano ituturo sa atin, yung po makakabuti para sa atin. Amen po. Salamat po sa lahat po ng nanonood at nakikinig na po at nagla-like at nag-share. At syempre po, sa mga ilan-ilan po na nagsasubscribe, malaking bagay po. Dahil niyo po, when you subscribe, ah, automatically po, ma-update po kayo sa lahat po ng vlogs po na mga susunod pa. Po, manonotify po kayo. At ito po ay hindi po tulad ng ibang mga vlogs na po na nagti-TikTok o kaya po nagbablog ng iba't iba na po. Iba po yung for entertainment po yun. But this thing, hindi po. Ito po ay pure ministry. Amen po. At ang isa lamang po, ang aking goal is to glorify God na po and to edify the church. Yun lamang po at wala nang iba. Amen? So tayo po, bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Aming Ama sa Langit, maraming salamat sa umaga na ito. Salamat Panginoon. Muli mo po kaming binigyan ng pagkakataon upang maisagawa po ang gawain na ito. Salamat Panginoon sa mga tao, Panginoon sa mga kapatiran, kaibigan na patuloy Panginoon na nagtsatsaga Panginoon na makapakinig at makapanood. At dalangin ko po Panginoon na sa kanila pakikinig ay mangusap ka sa kanila at kayo po ay magpakahayag sa buhay nila. Dalangin ko po Panginoon na bigyan mo ng pag-unawa sila Panginoon. At na-share pa rin sa marami Panginoon na ikaw lamang ang maitaas at walang iba. Ikaw lamang ang aming nasa kaligitnaan namin. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko na pagpalain po ang lahat Panginoon ng sabay-sabay po na nakikinig at nanonood ngayon. Ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas sa aming mga buhay. Ikaw lamang ang maparangalan. Maraming salamat po sa pangalan mo Jesus. Amen and Amen. Amen po. So, let us, simula na po tayo na po. Let us talk about
temptations or trials, po yung mga bagay po na ayaw natin mangyari sa atin hangga't maaari. Sino ba may gusto dito na matempt? Sino bang may gusto sa atin na magkaroon ng struggles in life? Ayaw natin yun, di ba? Siyempre, gusto natin yung smooth sailing lang ang buhay natin. Ano po? At talagang ayaw natin na tayo masusuot sa mga trouble-trouble na po. Dahil siyempre po, ayaw natin talaga ng ganun, di po ba? Pero bilang tayo ay tao nandito sa mundo, hindi pa natin ito maiiwasan po. At ayun nga po, tulad pa ng sinabi ko, ang ating pag-usapan ay tungkol sa um, tukso o tukso. Nalala niyo po yung awit na yun? Oh, I remember many, many years back na po. Ako pa'y sumali sa amateur at kinanta ko po yan. O tukso, layuan mo ako. Po ba? Kung didiretsuhin pa natin, tingin mga kasunod na lyrics, no? Ano yun? Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng pusong sinugatan, kay rami ng ano ba yun? Matang pinaluha. O, di ba? Natatandaan ko lang po yun dahil yun po ay aking kinakanta nung araw na ako po ay bata-bata pa at ako po ay hindi pa po talagang pure po na mananampalataya. Ang kinakanta ko po yung mga makasanlibot ano po, at sinasali ko sa contest na po. Kaya lang po nabanggit ko to ngayon dahil nga po yung nilalaman po ng awit na to konektado sa ating pag-uusapan. No? Ang sabi, o tukso, layuan mo ako. Talaga ba? Pag ba may lumalapit na mga something, yung mga sinasabi natin, layuan mo ako. Diba? Kaya po hindi po tayo dapat na salita po ng tapos na po na ay hindi ko kailangan ng tulong mo. Carry ko to, no? Hindi ko kailangan, no? Pero alam niyo po ang mga tao kasi ganoon no. Umaayaw sila sa tukso. Pero minsan sinusubukan din nila kasi ang laki na kanilang tiwala sa kanilang mga sarili, di po ba? Talagang kaya ko yan, naku, yan pa, ako pa, ako pa, naku, wag me. Mga ganun. So, napansin nyo ba sa eksena, no? Sarili lang niya, puro me, my mind, di po ba? So, nasaan si Lord? Wala, di ba? Kaya po, yung mga, ganun po, talaga pong kapag sinabi mong, kaya ko yan, carry ko yan, ako pa, yan po yung gustong-gusto ng ating kaaway. Alam niya kung sino si Taning, yun yung gustong-gusto niya yung sinasarili mo, no? Yung umihiwalay ka, nagsosolo ka, naku, yun ang gustong-gusto niya, dahil doon siya talaga na kumukuha talaga ng tiyempo, po ba? So, yun po, alam niyo po, hindi rin tayo bibigay ng Panginoon ng mahigpit o matitindi mga pagsubok sa buhay nang hindi siya naglalaan ng kaparaanan upang mapagtagumpayan natin ito o malagpasan natin ito. Sa panahon po natin ngayon, eto na po, meron tayong pandemic, di po ba? So, ano ba yung mga tuksong dumarating sa buhay natin? Po ba? Marahil iba-iba meron po dahil sa panahon na hirap ang buhay ngayon, marami nang wala ng trabaho, di po ba? Marami mga negosyo nagsasara o humihina, no? Nakakaisip po ng iba't ibang bagay para mabuhay, po. Yung iba naman ay naiba na mga ugali, no? Asay bilang ako, ibang usapan na ngayon, kanya-kanya muna tayo, galit-galit muna tayo kasi wala rin naman kami, so magdadamot muna ako, no? So, iba-iba po talaga ang nangyayari po ngayon. Po. At masasabi ko po na kapag po ganun ang ating katuwiran, kapag ganun po mga sinasabi natin, ibig lang po sabihin nito parang wala sa eksena ng ating Panginoon, di po ba? Kasi nababago yung ating pananaw sa buhay nung magkaroon ng pandemic, na bigla nagkaganito yung buhay natin, no? Para bang naiba, di po ba? Talagang naiba. O, alam niyo po ang ating Panginoon Diyos. Siya po yung Diyos ng noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi po siya nagbabago. Po ba? Si Jesus is the same yesterday, today, and forever. Na po? Kaya kung tayo po ay magde-declare ng God's goodness sa buhay natin, po, hindi lang sa panahon ng okay tayo, po,
panahon na bago nag-lockdown, okey na okey ang trabaho natin, maayos tayo 'no. Tapos ngayon biglang nagkaroon ng mga restrictions 'no, mahirap ng lumabas, mahirap ng, nabawasan din mga trabaho ano po. Tapos biglang, ay iba na sasabihin mo, ay iba na panahon ngayon. Medyo hindi tulad ng dati. Ano, siguro maghihigpit muna ako ng ganito, gano'n o kaya, wala muna tayong ano, galit-galit muna tayo, 'no? Alam niyo yung gano'n? Tapos yung future, yung bang wala nakakaalam ng future natin, 'no? Kaya ngayon pa lang, ito na gawin natin, maniguro na tayo, ito na gawin natin. Alam niyo walang masama sa paghahanda sa kinabukasan, maganda po at tama yun. Pero ang sinasabi ko lang po, what I'm telling is, lagi natin isasama ang Panginoon sa ating mga plano. 'Di po ba? Yung bang, ah, kasi ang buhay mo naman hindi yan talaga sa'yo. Ang buhay po natin ay galing sa ating Panginoong Diyos at anytime, 'di po ba, anytime. Kapag ito'y ginusto niya kuhanin, may magagawa pa ba tayo? 'Di ba wala na. 'Di po ba? Kaya po, kung kilala natin ang Panginoong Diyos, kung kilala natin siya, dapat kasali siya palagi sa mga iniisip natin at pinaplano natin. Dapat lagi siyang kasama. Naku, yung sinasabi ko, me, my, mine, yung ikaw lang. Sa bagay po, marami pong gumagawa talaga ng ganyan. Pero ano po nangyayari? Nasa huli ang pagsisisi. Naku, sana, kung di ko sana ito ginawa, sana pinag-isipan ko muna. O kaya sana iniwasan ko. O ba? Madalas po yan mangyari sa akin noon. Nakapag may ginusto akong gagawin ko. Kasi sa tingin ko ito yung mabuti. Sa tingin ko ito yung maganda. Sa tingin ko ito yung may magandang ibubunga. Ibubunga. O napasin niyo ba? Kasi sa tingin ko, kasi sa palagay ko, ko. Di ba? Di po ba? Alam niyo po mula na makilala ko ang Panginoong Hesus at nalaman ko po itong Bible, Word of God, lagi po ko nagbabasa. At natutunan ko po na may mga plano ang Diyos sa buhay natin. Na kung tayo ay makikinig at susunod, mapapabuti po tayo. Hindi po kasi lahat ng maganda sa ating paningin ay makakabuti. Hindi lahat ang kumikislap ay ginto. Malamig kumikislap-islap niyan puwet pala ng baso yan. Mabubog ka pa. Di ba? So alam niyo po, parang isang mapa, parang isang navigator ang Bible. O, dahil tinuturo po niya yung ating landasin kung saan tayo pupunta, anong gagawin natin. Pag dumating na ang bagyo ng buhay, pagsubok, problema, we have to make mga desisyon, decision in life para sa sarili, para sa pamilya, no, para sa trabaho. Magulo ng isip natin. Lalo ngayon, ginugulo ng pandemic na to. O, anong gagawin natin? O ba? Yung iba, mapatol na sa mga hindi dapat gawin. Opo, parang ganito parang tabla-tabla na. Di po ba? Kapag nga sinasabi na, medyo galit-galit muna tayo. Wala mo na kaibigan, wala mo ng sister-sisteran, brother-brotheran. No? You know what I mean when it comes to business? Ito po, alam niyo po, ang Panginoon ay lagi nakantang tumulong sa atin. Hindi po pa, God is a miraculous God. Pero hindi siya makakapaghimala sa buhay natin kung tayo ang lagi nasusunod. Kung hindi tayo magbibigay ng mga, hindi tayo magbibigay sa Panginoon ng pagkakataon upang maranasan natin yung himala ng buhay na ibinibigay niya sa gitna ng pandemic na ito, na ang dami na pong mga nangyayari hindi natin gusto, hindi magaganda. Hindi ba kayo nagtataka? May mga taong masasaya pa rin. Naku, itong mga ito, praise the Lord pa. Pinagkagagawa ninyo, mga pinopost-post yung mga Bible verse. Hirap-hirap ng mga tao, makakain ba yan? Maging pera ba yan? Yung mga pages ng Bible na yan? Sana kung pera yan kung pera yan. Di wow. Sorry, tawa tuloy ako.
Eh, di wow, kasi nga po 'di ba, yung tao talagang na nagugulo ng isip nila. Opo, nakita niyo sa mga ayudahan, nagtutulakan, o ba nag-uunahan, po. Although meron namang hindi, may disiplina rin, pero alam niyo yung mga nasa isip nila, run for your life, 'di ba? Kaya po natuto ko sa mga taong gumawa ng mga bagay na kahit na alam nilang hindi mabuti, gagawin nila 'yun para mabuhay sila. So, I can conclude na ang mga taong may ganitong kaisipan, parang walang Diyos. Dahil kung kilala mong merong Diyos, alam mong merong Diyos, tatawag ka sa Panginoon. Alam niyo po, may nakausap ako isang beses po, nung po nakasabayan ko po sa barangay. Alam niyo po, ang sabi niya, dati, sabi niya ganyan, hindi ako nagsisimba, akong pakialam, hindi ako nagdadasal. Pero nung mag-pandemic, bigla daw siyang naging sweet. Kanina siya sweet. Papa Jesus. Oh, bilas ko sweet siya talaga. Sabi niya, wala na kasi akong alulusutan. Kahit tumingala na lang ako, Papa Jesus, ikaw na pong bahala. Well, it's her faith na po. Okay naman yun. May tinawag siyang Jesus. Pero what I mean is, sa panahon lang ba ng ganito? Alam niyo po, ang temptations and trials po, no? Mga bagay na ganito and troubles po, hindi lang naman ngayon nangyayari. Actually, kahit kailan nangyayari po ito, even in ourselves, even sa mga sarili po natin. Po, even po sa mga sarili po natin. Po ba? Alam nyo, live po kasi ito eh. Tsaka wala po akong take two. Kaya ganyan po. Walang take two. Dire-diretso lang po ako. So, alam nyo, as I was saying po, no, ang mga nangyari po sa atin ay kung minsan inaalaw ng Panginoon nangyari. Eh di sasabi mo, bakit ganun ba? Bad ba si Jesus? Alam niyo po, lagi po siya mayroong purpose, na po, lagi po siya mayroong dahilan kung bakit niya ito ay pinapahintulot. No po, dahil nga po, tayo sinusubukan. No po, at sa bawat pagsubok naman niya, ay hindi naman tayo iniiwanan. Alam niyo po, sa bawat pagsubok po na binibigay ng Panginoon sa atin, na po, ay nariyan din po siya. No po, nasabi ko kanina, ang Diyos din ang bibigay ng kaparaan upang mapagtagumpayan po natin ang mga nangyayari sa buhay natin. Lalo na po yung mga bagay na parang hindi natin kaya. Na po, parang do or die. No? Yung iba nga po, kung sa iba-iba, no po ba, lalo sa ibang bansa, no? Kahit naman dito sa atin sinasabing, ano yan, suicidal na yan. Nawawala ng pag-asa. Ito po, nakagawa ng isang bagay, po, natukso. Ngayon, hindi na niya kaya humarap sa tao, sa pamilya niya, papakamatay na lang siya. Alam niyo yung ganun? Kasi nga hindi niya kinilala ang Panginoon, nagbibigay ng pagkakataon sa atin upang malagpasan natin ito. Ang purpose po ng bakit inaalaw ni Lord, alam niyo po, kasi siya din naman ang bibigay sa atin ng way para malagpasan at mapagtagumpayan natin kung tayo ay tatawag sa Kanya. Kaya we have to depend on God. Diba? We have to rely on Him. Na, Lord, wala akong kayang gawin. Panginoon, wala akong kayang gawin. Kung wala ka, tulungan mo ako. It's a very short prayer. In-acknowledge mo si Lord na kaya niyang gawin ang lahat para sa'yo. So, nagpakita ka ng humility. In that very short one line lang na sinabi mo na yan. You showed humility, submission, and yung trust mo nandoon. Po ba? So, ganun po yun po. Kasi po, alam niyo po ang Bible po, ang mga nakasulat po dyan, malinaw po na inihahayag po ng mga nakasulat po sa Bible po, na ang sabi ay, huwag kang magulumihanan. O huwag kang magulumihanan sa mga nangyaring ito. Kasi nakasulat po sa Bible talaga na sa mundo na ito ay marami tayong daranasin na kapighatian, mga problema, bagyo ng buhay. Nakasulat po, nakatakda po mangyari yun. Kaya kung nagbabasa ng Bible, mababasa mo yun, na hindi ka na magtataka bakit nangyayari. Kasi nakatakda po itong mangyari. Ayon po sa sinabi ating Panginoon. Di po ba? Pero, sabi niya, magpakatatag ka. Kasi, napagtagumpayan ko ng daigdig. Ang sabi ng Panginoon, Jesus said, but be of good cheer. I have overcome the world. Ba, di ba naging tao siya? Naging tao siya, ngunit siya ay Diyos.
Jesus is 100% a person and 100% God. Po, alam nyo, kaya nga alam ng Panginoon ang pakiramdam natin. Po, kaya dapat lagi tayong kumukonsult sa Kanya. Po, and the good thing is, binigyan tayo natin Panginoon Diyos ng Holy Spirit, the Holy Spirit of Truth, ang tagapagturo sa atin, ang guidance natin kung anong gagawin natin kapag nasusuot tayo sa mga problema, no? Sa mga sitwasyon na hindi natin gusto pero napunta tayo doon. Po, natrap tayo. Po ba? Ipinagkaloob sa atin ang Espiritu Santo ng Diyos upang gabayan tayo. Po ba? Upang gabayan tayo sa ating pagpapasya for our decision making. Po? Kaya wala tayong lusot. Walang lusot upang tayo ay manisi. O ba? Malalaman mo ba about Holy Spirit? Kung hindi mo mabasa ng Bible, kung hindi mo alam ang Word of God, hindi tayo magsasaliksik. Hindi po ba? Sinasabi nga po na ang Diyos din ang bibigay sa atin ng kaparaanan upang malagpasan natin ang mga pagsubok at matakasan natin ang mga temptation. Matakasan ang mga temptation. Iwanan mo yung temptation. Ayan. Alam niyo ba, temptation, para ganito yan eh. Nakaamoy ka ng masarap na mabawang adobo. Amoy fried chicken. Uy, amoy inihaw na isda. Alam yung gugutumin ka. Bango. Pero pagtingin mo, wala. Pagdilat mo, wala pala. Ha? Ibig sabihin, hindi naman talaga sila totoo. Ano po? Hindi sila totoo. Sila ay mga nilalagay ng Panginoon, nilalagay lamang ng kaaway sa isipan natin. O, yung takot. Kaya tayo dapat matakot dahil meron tayong Diyos. Meron tayong weapon. Meron tayong sandata. Alam niyo our greatest weapon is the Word of God. Subok na po namin ito. Kami po mga Christians na po, na pagka po tayo, no, ay nasa alanganin sitwasyon, po ba? Whom do you call? Hindi po Ghostbuster. We're going to call the name of Jesus. No? Pangalan ni Jesus. Sapkat ang pangalan ni Jesus ay makapangyarihan po, at walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit upang ating ikaligtas kundi ang pangalan lamang ni Jesus. Wala pong iba. Wala tayong dadaanan. Sabi po na sa Bible, sa John 14:6, po ba? Sabi doon ni Jesus, Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Diba? I am the way, the truth, and life. No one comes to my Father but by me. So, makarating sa Diyos Ama, tumangka muna sa akin. Siya ang tagapamagitan at wala na pong iba. Sayang lang po, yung umusal-usal tayo na po ulit-ulit na dasal sa isang mga iba't ibang mga pangalan na wala naman po kinalaman po upang marinig ng Diyos ang ating panalangin. Straight lang po tayo po pa sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen po. Alam po, ang sabi po ng 1 Corinthians, unang Korinto sa Tagalog po, ano? Ito po sa Bible, babasa po sa Biblia, no? Tagalog. Unang Korinto, o 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Ang sabi po dito, walang tukso o walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit, tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksohin ng higit pa sa inyong makakaya. Kundi, kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayanang tiisin. Amen? So, ito po, no? Alam niyo po, parang basa kayo ng Bible, marami kayong mababasang ma-amaze po kayo sa sinasabi ng Panginoon. Diba? Wala daw mga tukso, wala mga pagsubok na dumadating sa buhay natin na hindi pangkaraniwan. Ibig sabihin, kasi di ba dialogue ng mga tao yung pag nasa problema sila, pag nasa ganung sitwasyon sila, sasabihin nila, Lord, bakit naman sa akin pabinigay? Patuloy sa kapitbahay namin. Joke lang po. No? Ang daming masasamang tao, ang daming rapist, no? Ang daming mga kriminal. Bakit sa akin pa? Bakit sa amin pa? Tatanong pa tayo, no?
Lord, ba't ganito 'to, hindi ko 'to kaya. Eh, ang linaw po ng sinasabi naman ng word of God na wala daw tukso, pagsubok, o trouble na dumating sa atin po na unique. Pare-pareho lang po ang dumating sa buhay natin, po ba? No? Ngunit, sabi to, ang Diyos ay tapat. Apo, ang Diyos ay tapat na hindi daw ni ipahihintulot, no? Na tayo'y matukso, na po, o mapasok sa trouble po, ng higit pa sa makakaya. Ibig sabihin kapag ibinigay sa ibig yung binigay sa problema, ang level nun ay level na kaya mo. Kasi pag hindi mo kaya, hindi bibigay sa'yo. Nagets po natin yun? Kasi Bible po ang nagsabi po. No? Sabi ito, oh. Subalit tapat ang Diyos na hindi kanya bibigyan o pahintulutan magkaroon ng problema, no? O tuksuhin o temptation na higit pa sa iyong makakaya. Ibig sabihin, kaya mo tong iwasan. Sabi po, kaya mo tong iwasan. O, dahil ang Diyos din ang naglalaan, dahil ang Diyos din ang naglalaan ng pag-iwas upang ito'y makayanan mong lagpasan o tiisin. Alam niyo po, nagiging totoo po itong binasa ko ito. Na po, at may apply sa buhay natin kung tayo ay may kinikilalang Diyos. Yung hindi yung me, my, mine, puro ako, ako, ako. Kasi hindi po tayo magiging matatag. Wala pong taong matatag. Tayo po yung tao po yung marupok. Diba? Kaya nga po kung tayo mayroong Panginoong Diyos, no? Tayo po ay sa Kanya kakapit. Di po ba? Kasi wala namang nangyayari sa ating buhay na hindi niya alam. Ang lahat ng bagay ay Kanyang alam. Nakalantad po ito sa Kanyang paningin. Po ba? Kaya, all we have to do is to pray. Na po? Lord, alam mo, tao ako, hindi ko to kaya. Nanghihina po ako. Pero lumalapit ako sa iyo. Lord, tulungan mo ako na malagpasan ko to. You know what? Bago ka pa mag-pray, bago ka pa magsalita, alam na ni Lord yung hinihingi mo sa Kanya. Tapos sasabihin mo, alam naman pala niya, ba't kala? Bakal parang pa na. May pagkapiloso pa rin. Alam nyo, kung bakit ganon. Kasi, parang magulang sa anak. Hindi ba tayo? Iikot-ikot yung anak natin sa tabi natin, parang randam-randam. Sasabihin natin, may gusto tong sabihin sa akin. Hasta lapit baka kalabit-kalabit sa atin, ang lambing. Pero alam na natin. Pero bakit? Gusto nating sabihin muna niya. Bakit? Kasi it shows humility and submission at paglalambing, po ba? Kaya sino bang magulang, no? Ang hindi nagbigay ng mabubuting bagay ang gusto magbigay ng mabubuting bagay sa anak. Sabi pag humingi bang anak man tinapay ang bibigay yung bato. Syempre hindi. 'Di ba? Yung mabuti, yung makakabuti sa kanya. Kapag humingi naman siya ng mga bagay na makasasama sa kanya, o at makaka-harm sa kanya, bibigay mo ba? Syempre hindi. Ganun din ang Panginoon. Kaya huwag kayo magsabi, si Lord di mo ako sinasagot eh. Sumagot po yun, sagot niya no. Sagot niya no. Kasi hindi makakabuti sa'yo. Diba? So, disiplina lang po tayo ng Panginoon. Dinidisiplina po tayo ng Panginoon. Diba? So, yun. Tuloy po natin na po. At, makikita nga po natin sa Bible po, mababasa po natin, di po ba? Sabi po ng John 3:16, ayan, palasak po ito, no? John 3:16, po, Tagalog, English po. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, His one and only Son, si Jesus po yun. That whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Po, John 3:16. No? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Panginoon sa atin na kanyang ibinigay ang kanyang nag-iisang bugtong na anak na si Jesus. Nang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi makakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po yun? Po ba? Alam niyo po, pagbubulay-bulayan po natin ang mga word of God po na nababanggit po. Po ba? Ganoon tayo kamahalang ng ating Diyos Ama. Po. Binigay niya ikaw kayong bigay ang anak mo. Alam niyo po, lilinawin ko lang po, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Sa palagay niyo ba? Kayo mapalagay? Kasi alam niyo, kung tayo ay talagbabasa ng Bible, malalaman natin na ang lahat ng tao hindi anak ng Diyos. Ang tao ay nilikha ng Diyos.
We are creations. Naku, ito na naman tayo, no? Alam niyo pa sa bawat vlog ko talagang lagi ko po ito inuulit. Kasi minsan kahit biruan, kahit mga pagtatalo, sasabihin ng iba, naku, para kayo lang mga anak ng Diyos. Anak din naman ako ng Diyos. Di po ba? So, alam niyo po, malalaman niyo kung anak kayo ng Diyos o hindi. Tignan niyo po sa Genesis, yan, may Bible kayo, sumabay po kayo sa Genesis 2. Yan, para patunayan sa atin na ang lahat ng tao ay hindi anak ng Diyos. No po, nakausap ko kanina, sabi, Papa Jesus No po, Papa Jesus sabi niya. Alam niyo po, sabi po rito, yan, Genesis chapter 2 verse 7. Ayan na po. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao. Ano sabi? Nilalang ng Diyos ang tao. God created us. O ba? Nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Okay, malinaw po. Ano po tayo? Tayo ay nilikha. We are creation. Nilalang ng Panginoon Diyos ang tao mula sa alabok. So, alabok po tayo nanggaling. Ang anak lang ng Diyos, yun ang galing sa langit. Sino po nang galing sa langit? Di ba si Jesus na naman na, tignan ninyo ang John 3:16, kayo na binanggit ka po, di po ba, John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son. O, ilan po? One and only Son? Nag-isa lang palang anak niya. Di po ba? Si Jesus po yun. Pero, ang sabi po sa, ayan na naman tayo, sa John 1:12, ako, pwede naman tayo maging anak din. Ako, kailan po, meron pong requirement para tayo ay maging anak. Ito po, nasa Diyan nasaan ka na? Tayo lang po, doble paling po. Ayan po. John, pwede po yung isulat ito. Ako, pwede po isulat. Yan. Kasi po, yan, John 1:12. Sabi po dito, para malaman natin kung kailan tayo pwede maging anak ng Diyos. Diba? Yan. Ay, lumabas. Ayan, sabi po rito, subalit ang lahat ng tumanggap kay Jesus, sumampalataya sa kanyang pangalan, ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Po ba? Ulit po. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, kailan pa naging anak? Kapag daw tayo ay sumampalataya sa pangalan ni Jesus. Kapag daw tinanggap natin si Jesus sa buhay natin as our Lord and Savior, then you become children of God. Pero kung hindi pa tinatanggap sa puso't buhay mo, ikaw pa rin may mind pa rin ikaw, hindi ka anak ng Diyos. No? Hindi mo siya masasabi ng Father, Papa Jesus. No po? Hindi daw eh. So, yun ang pakiisipin natin. Dapat pala tanggapin mo natin si Jesus as our Lord and Savior upang tayo po ay maging anak niya. At kapag anak na tayo ni Jesus, doon po lang po magsisimula yung relationship natin sa Kanya as Father and we as His children po. At pagkilalanin natin siya, siyempre po, ang anak ay tagapagmana. Tagapagmana tayo ng kanyang lahat po ng meron siya ay atin na rin. Mayaman ang tatay natin sa lahat, mayaman na rin tayo po. At tinuturuan niya tayo maging strong po, maging victorious tayo sa lahat ng ating laban sa buhay na to, sa pandemic na to. Po, hindi na masawag panalangin natin, Lord, patigilin mo itong pandemic na to. Lord, paalisin mo na si virus na to. Hindi natin pwedeng utusan ng Panginoon. Sabi nga, inaalaw niya. Di po ba sabi kayo, di ba, sa binasa natin? Sa 1 Corinthians 10:13, no? Inaalaw niya mga ganitong pangyayari na upang siya din naman ang magbigay ng mga kasagutan o kaparaan upang malagpasan natin ito. Hindi daw to, hindi wag mo sabihin na unique to. Ordinary lang ito. Pagsubok. At isang naramdaman ng mga tao, ang mga tao ay natatakot, na-insecure, no? Kasi puro uncertainties na ang nangyayari. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas, no po? So, talagang
Kapag dumating ang ganitong sitwasyon, ang mga tukso, ang mga pagsubok, ang mga troubles, ano po, whom you gonna call? It's Jesus po, Panginoon lang po talaga. Ano po? At tuloy po natin, no? Tapos na po tayo na po, ang pag-ibig din ng Diyos ay hindi nasusukat. Po? God's love is unconditional. Kapag tayo nagkakasala, we have to repent and ask forgiveness to God. Tapos nagkasala ulit. O humingi ka ulit ng tawad. Nagkasala ulit. Humingi ka ulit ng tawad. Walang katapusan ang paghingi ng tawad. Alam niyo po, habang nagkakasala at habang humingi ng tawad at pinapatawad ulit-ulit, alam niyo po, unti-unti po tayong natututo na hindi na muling ulitin ito. Po ba? Dahil ang Panginoon, kasi alam niyo ang pag-ibig ng tao sa kapwa-tao ay conditional. Di po ba? Sige. Love kita. Basta itong gagawin mo sa akin. Pakit pa eh. Sige. Sasagutin kita pero dapat ganito. Dapat pag tayo na, dapat pagawa mo ko ng bahay. Diba? O pag tayo na, sige mamaling kita if hindi ka titingin sa ibang girl, di ba? May mga something like that na talagang may pagganon. Meron talagang if, very conditional po tayo. At pa nagkami ng isa, dalawa, wala yan di color sa puti. Diba? Tapos na tayo, wala na. Ang Panginoon po hindi ganun eh. Kahit nga po, umiwala tayo sa Kanya eh. Po ba? Kahit na ayaw na natin eh, gumagawa pa nakaparaan na para makapagbalik loob tayo sa Kanya. Po ba? Napakaraming paraan siyang ginagawa na po. At tayo pwede pa muli lumapit sa Kanya ng paulit-ulit at humingi ng tawad. Po. Pagkat ang Diyos ay Diyos. Unconditional love pinibigay sa atin. Agape love ang tawag po sa unconditional. Walang if. Kundi if patuloy po natin ang ating pagsunod sa Diyos. Di po ba? Yan po. Alam niyo po si Jesus po nung ayon po sa Biblia na po ba, di po ba siya ay nabuhay sa earth no as a person. Ano po? Siya man ito duman sa marami at iba't ibang mga pagsubok at tukso. Di po ba? Pero nalagpasan niya. Lagi siya nagpipray, di ba, Ama? Lagi siya nananalangin po. So, prayer is the key. Lagi po tayong manalangin na po. Tulad po si Jesus ay anak ng Diyos, di po ba? Is the Son of God. So, nagpakababa po siya, no? Isang anak ng Diyos at tinaglay niya ang lahat ng kahinaan ng lupang katawan. Kasi naging tao siya eh. Siyempre, pag tao ka, nasa flesh ka, mahina yung flesh natin. Po ba? Pronto sa tukso, pronto sa mga iba't ibang mga bagay po na pwede tayong maapektuhan na po. Tao eh. Po ba? Pero, hindi po siya ordinaryong tao. Tao po siya, no? Pero ang sabi dito ay ang sabi po dito, babasahin po natin na po. Nagpakababa ang anak ng Diyos, sinaglay niya ang lahat ng kahinaan ng lupang katawan. Tinuso din siya sa lahat ng paraan, gaya din natin, no? Alam ni Jesus kung paano mapagod, magutom, no? Maranasan ng mga limitasyong mayroon din tayo, kasi nga po naging tao siya katulad natin. Kaya alam niya yung mga naramdaman natin, po. Pero, sa lahat ng ito, hindi po siya nagkasala. Yun ang kaibahan niya sa atin kasi nga po siya ay Diyos. Diyos at anak ng Diyos. Ama, anak, Espiritu Santo, iisa po sila. Po. Kaya yun naranasan din natin Jesus to nang siya nagkatawang tao. Pero, hindi siya nagkasala. Po ba? Tayo nagkakasala kasi tao lang tayo. Oops, sabihin tao lang, pagkat tayo ay tao. Po ba? Po. Kaya po kapag tayo nagkakaproblema, natatrap tayo sa mga sitwasyong ayaw natin, nahihirapan na tayo, ano po dapat natin gawin po? Tayo din po ay dapat na lumapit sa ating Panginoon po. Lalong-lalo na kapag tayo naharap sa mga tukso. Gagawin ko ba to? Yes na ba to? Subukan ko kayang gawin to? Po? Kasi kinakausap mo sarili mo. Diba? Kaya nga sinasabi, nag-isa ka sa sarili mong mantika. Kasi nga po, walang consultation kay Jesus. Hindi ka nag-pray. Diba? O nag-pray ka man, hindi mo hintay yung sagot. Pag sabi mo, Lord, ito po sana, bahala na po kayo, Lord. In Jesus' name, amen. Okay na ulit ako, magdedesisyon. O, diba?
Di ba? So, ganun po yun, no? Ang ating Diyos ay hindi Diyos na hindi nakakaunawa, no? Sa ating mga pakikipaglaban upang makapamuhay ng matuwid. Ngunit ang Diyos sa sinusunod natin ay isang Diyos na alam kung gaano kahirap ang tumanggi sa pagkakasala at lumaban sa tukso. So alam po niya yung feeling natin kapag nahihirapan po tayo. Na mahirap tumanggi, mahirap iwasan. Alam po niya yun, kaya ka to the rescue siya. Kasi tao tayo eh. Meron tayong kahinaan, di po ba? Mga weakest points natin meron. Kaya nga to the rescue ang Panginoon at siya ang gagawa ng kaparaanan upang mabagong sitwasyon, upang maiahon kanya dyan. Ang kailangan lang po tayo pa ay manalangin, magpakumbaba, umamin po, aminin ating kahinaan at humingi sa kanya ng tulong, magtiwala at magpasalamat. Amen po. Ganun po yun. Po. So, wala po tayong maidadahilan na, kasi naiya ako lumapit kay Lord eh. Di ako makatingin sa ginawa ko. Hindi pagka gumaganong-ganong kayo, si Satan po yung nasa katawan. Kasi si Satan lang di makatingin ng, ng diretso sa Panginoon, di po ba? Nagliliwanag kasi ang Diyos eh. Siya yung di makakalapit talaga. Ano yun? Kasi makakalapit tayo sa Diyos na may pagtitiwala dahil alam natin na naiintindihan niya ang ating mga paghihirap at kahinaan. Diba? Alam ng Panginoon kung paano niya tayo tutulungan kapag tayo ay tinutukso. Diba? Tandaan ninyo sa New Testament. Di po ba? Tinukso din siya ni Taning. Po ba? Ano sabi? Yung mga tinapay na yan? Sa wilderness, di po ba? Sa wilderness yun na siya tinutukso. No? Nag-fasting siya ng 40 days po, 40 nights. Tapos, siyempre, as tao, nagugutom na siya. Mabasi Taning, sabi sa kanya, kung nakita mo yung mga nag-ching magic, o yan, nagkaroon ng, sabi, tingnan mo yung mga bato na yan. Kaya kong gawin tinapa yan, para makakain ka. Ano sagot ni Jesus? Hindi sa tinapay na bubuhay, hindi lamang sa tinapay na buhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoong Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. O dinapay si Taning. Diba? Alam nyo, marami yun eh. O sabi ng Taning, pagmasta mo yung mga na yan, nakita mo lahat, nakita mo na yan, akin yan, bibigay ko sa'yo yan. No? Akin yan, ikaw maghahari dyan. Nagpasanabi sa kanya, diba? Magpatihulog ka niya sa bangin na yan. Magpapadala ang ama mo na maanghel upang ligtas ka. Mga tukso po yun eh. Mga tinutukso tayo. Pero hindi po, no? Isa lamang po ang ginagamit ni Jesus, kundi ang salita po ng pangako ng Ama na hindi siya iiwanan, hindi siya pababayaan. Ito po. At ganoon din po tayo. Po ba? Kaya po, alam niyo po, lalapit tayo kay Jesus dahil siya po lang po nakakaintindi, nakakaunawa sa ating kahinaan bilang tao. Dahil siya po ay dumanas ng tukso, no? Pinalimura, dinuraan, sinaktan, pinahirapan, po ba, pinako, pinatay, nung siya ay tao. Pero ano po ang nangyari? After 3 days, siya po ay muling binuhay. Nabuhay po siya. At siya umakit sa langit, di po ba? At sinabi niya, huwag kayong malungkot, sabi sa mga disciples niya, dahil magpapadala ako, magsusugo ako ng comforter. Alam po kung sino yung comforter na yun? Ito po yung Holy Spirit niya na siyang ating tinataglay hanggang sa panahon ngayon. Kaya kapag tayo namamroblema, nahihirapan sa buhay, po, huwag po tayong magpakalugmok. Dahil meron po tayong Holy Spirit, ipinadala ng Panginoon sa atin na maranasan natin yung comfort. Siya po nagbigay sa atin ng comfort po. Siya nagbibigay sa atin ng paalala. No? Siya tuturo sa atin kung gagawin natin ng wisdom, ang gagawin ko. No? Kaya po, natin po natin isipin sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng tukso, sa panahon ng mga kahinaan natin, meron po tayong Jesus na ating lalapitan. All we have to do is to surrender. Lord, wala akong kayang gawin. Kung wala ikaw, tulungan mo po ako. Ito po ang hiling ko sa iyo. Ito po, malagpasan ko po ang mga bagay na ito. Alam niyo po, sabi po ng Romans 8:28, all things work together for good, for those who love God, for those who are called according to His purpose. Kaya pangit man ang nangyayari sa paligid natin, hindi man maganda sitwasyon mo ngayon,
sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, sa mundong ibabaw na to. Inalaw ni Lord, again, inalaw ni Lord. Bakit? Meron po siyang dakilang layunin. And we should look forward to it. Anong ang gagawin ng Diyos? Siyempre, ang lahat ng gusto ng Panginoon ay para sa ikabubuti natin at hindi sa ikasasama. O ba? Kung ikaw ay nagmamahal sa Panginoon, meron kang panampalataya sa Kanya, na kahit na nahihirapan ka sa ngayon, hindi mo mawala sa isip mo na mahal ako ng Diyos. Huwag yung, Lord, pinarurusahan mo ba ako? Lord, ganito, ganyan. Huwag kang mag-negative. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. God is God of love, yet God is God of justice. Kaya dapat po takot tayong gumawa ng kasalanan. Dapat takot tayong kumagat sa mga tukso. Sabi nga sa ating pinag-aralan, di po ba, makakaiwas ka, no? Dahil ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kaparaan upang maiwasan mo yan, matakasan mo yan. Kung ikaw ay lalapit sa Diyos. Sa ngayon, parang siguro hirap na hirap ka pa, no? Kahit gusto mong umiwas, umalis dyan, hindi mo magawa. Alam niyo po kung bakit? Meron pong sin. At yung sin na ito, kasalanan, maliit man o malaki, kasalanan din po, pareho po kasalanan yan. Ito yung nagiging entry point ni tanim upang makapasok siya sa buhay natin at mahadlangan niya yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Po. Kaya kailangan po ay makilala natin ang Panginoon lubusan sa pamagitan ng pagbabasa ng Bible at sa pakikipag-Bible study na ulitin ko po, it is not about religion, it is not about the church, no? It is about Jesus and you. Po, kung gusto mong matuwid ang buhay mo, gusto mong malapasan ang mga problema mo, kung gusto mong katagan itong pandemic ang sitwasyon natin ngayon at walang kasiguraduhan kung ano mga sa mga sunod panahon, pero gusto mong magpatuloy, magbuhay ka ng maayos, kontrolado ng Diyos, lumapit ka sa Diyos. Dapat meron kang alam na mga pangako niya na nakasunod sa Bible. Dapat nagbabasa ka ng Biblia. At umatan ng mga Bible studies. Oh, para yung ating takot will turn into joy. Karoon tayo ng tiwala sa Diyos na hindi tayo pababayaan. Kasi sinabi naman talaga niya yun sa Biblia, Joshua 1:8-9. Diba? Huwag kang matakot, huwag kang malupaypay, ang sabi niya. Hindi ba kita inuutusan? Magpakalakas ka, magpakatapang ka nga. Sinabi ko naman sa'yo kasama mo ko kahit saka magpunta kasama mo ko. Ba't hindi mo ko maramdaman? Dahil hindi yung pa siya tinatanggap. So ano pong kailangan natin gawin? Tanggapin muna natin si Jesus as our Lord and Savior upang tayo po ay muli po tayo ipanganak na muli spiritual. And again, born again is not a religion. Huwag po natin ipagpilitan po. Lahat po ng vlogs ko sinasabi ko ito. Born again is not a religion. It is a relationship to God. Yung relasyon natin sa Diyos. Kasi pag meron tayong relasyon sa Panginoon, close na tayo sa Kanya. Lahat sasabihin na natin. Di po ba? At mararamdaman natin na may tatay tayo up there. Na nagmamahal sa atin. Na nagkukontrol ng buhay natin. Di natin sasarilinin na dati kung tayo ay my mind, sinasabi ko kanina, na walang nangyayari, puro na lang kapalpakan at puro lang kabiguan, no? Ngayon po, tanggapin natin si Jesus as our Lord and Savior. At pag tinanggap natin siya, anong sabi kayo niya ng binasa kong first, John 1:12, di po ba, ano po sabi doon? Ang sino mang tumanggap, ito po, sa kanyang anak na si Jesus, ito po, ay magiging bibigyan ng karapatan, authority, no? Natawaging mga anak ng Diyos. Sa ngayon, kung di mo sila natanggap, hindi ka pa niya anak. No? Creation ka pa lang niya. You are creation. Diba? Galing sa alawok, kinreate ka. Diba? Nasa Genesis 2:7, nabasa natin kanina. Dahil isa lang ang anak talaga ng Diyos, pero kapag tinanggap mo siya, mabibilang ka sa mga anak niya. Father, Papa, yan, pwede rin Papa kasi kung Papa Jesus kayo, hindi mo naman siya tinatanggap, no? So, iba po kasi yung nakagisa natin tayo mga bago pa lang, bata pa lang tayo.
may nakagisnan tayo ganitong pananampalataya, no? Pero nakita naman natin, as in, yung relasyon po wala. Kilala lang natin, history, na po, pero wala tayong relasyon. Kaya hindi natin siya kilala. Kaya hindi natin ipagkatiwala yung mga bagay na mabibigay sa buhay natin, nasusulo pa natin ito. Diba? Parang solo-solo lang sa buhay. Samantalang kung tayo ay mayroong relasyon sa ating Panginoon as ating Father, alam natin lagi may nakatingin sa atin at umaalalay at nag-iingat at nagmamahal. Ba? So, kapatid, isa lamang po ang ibig sabihin nito, kailangan tanggapin natin si Jesus as our Lord and personal Savior ng buhay natin. Tayo pong lahat ay makasalanan, yun po ang sinasabi ng Romans 3:23. All have sinned and fall short of the glory of God. Walang perpekto. Walang nakaabot. Po ba, yung bagsampung utos ng Biblia, sunod ba natin? Wala po nakasunod dyan. Kaya nga po sa New Testament, ginawa na lang siya dalawa. Pero yung 10 utos, napalad po sa 2 utos na lang. O, nandun pa rin sila. Una, love God above all. With all your heart, with all your mind, with all your strength. No po, mari mo ang Panginoong Diyos. No? Pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Pero ano ko ba't kumawali yung, ba't siya mamali, napaka walang hiya niya? Hindi po eh. Yun po kasi utos po yun eh. Alam niyo ba, pag minahal mo ang Diyos, hindi ka na mahirap ang mahalin yung kapwa mo. Pagpipray mo pa nga yan eh. Yun po yung himala. Isa sa himala. Paano nangyayari ito? Maintindihan mo to kung tatanggapin mo muna si Jesus as your Lord and Savior. Again, born again is not a religion. Sabi po ng John 3:3, sa Bible po yun, John 3:3, po ba? Unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Hanggat hindi kayo pinapanganak na muli sa spiritual, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po yung kaharian ng Diyos? Yun yung heaven. Heaven po yun ha. Po ba? Pero kung tatanggapin mo si Jesus sa buhay mo, as your Lord and Savior, papatawarin kayo sa mga kasalanan mo. Mga kasalanan, alam mo man o hindi, sinadyang man, hindi. Lahat ito, kanyang lilinisin ka. O? At kapag magkakasala tayo muli, magkakamali, meron po tayong privilege na lumapit sa ating Ama upang, Lord, sorry po. Diba? May kausap ka na, kasi may tatay ka na. Nagsustory ka sa hangin eh. Diba? Kaya wala na babago, paulit-ulit lang. Ganun lang po ang kasimple po ibig ko sabihin. So, sino ka man, kilala mo man ako, hindi, ikaw ay napadaan sa channel ko, dito po sa YouTube channel na to, hindi yan aksidente. Sabi ko sa it's not an accident. No? Ito ay intentional. Inintention po ito ng Lord Jesus upang makapakinig ka at makilala mo siya ng personal sa buhay mo. So, kung ibig mong siyang makilala at ibig mong mabago ang takbo ng buhay mo, ay ini-invite kita na tanggapin mo si Jesus Christ sa buhay mo as your Lord and personal Savior. Wala tayong pag-uusapang religion, wala tayong pag-uusapan na simbahan. Biblia lang po ating pinag-uusapan dito at pagtanggap kay Jesus. Amen. So, ikaw na nakaharap sa screen na ito, nanyayahan kitang manalangin ng pagtanggap kay Jesus. Dapat lang, hindi lang galing sa sabi, kundi galing sa puso. Ang pagtanggap po, prayer acceptance po ay dapat ay binibigkas. Ako po ay mananalangin at uulitin mo ang lahat ng sasabihin ko. Dapat po ay sinasabi, hindi iniisip at hindi binubulong, kundi po ay dinedeclare mo talaga. Amen po. Let's pray. Panginoong Jesus, salamat po sa oras na ito. Nakapakinig po ako ng mga salita na nagmula sa Biblia. Salamat po. Hinihiling ko po sa iyo na ako po ay patawarin mo sa aking mga kasalanan. Inaamin ko na marami akong naging kasalanan sa iyo. Maraming ulit na ako'y sumaway sa iyo at kinalimutan kita. Patawarin mo ako sa lahat ng ito. Humingi ako sa iyo ng kapatawaran at paglilinis sa lahat ng aking karumihan. Binubuksan ko ang aking puso at pinapapasok kita sa aking buhay, Hesukristo, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula sa oras na ito,
Ikaw na ang aking Panginoong Hesus at tagapagligtas ng aking buhay. Manguna ka at maghari ka sa trono ng aking puso. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa kaligtasang ipinagkaloob mo sa akin. Maraming salamat po. Ibig pa kitang makilala ng lubusan. Salamat po sa pangalan mo, Jesus, na aking Panginoong Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Happy birthday. Kaya kita binati ng happy birthday kasi it's your birthday today spiritually. Iba yung nag-birthday ka noon, pinanganak ka from your biological parents, no? Physical. Ito naman ang spiritual. Kasi sinasabi, born again, pinanganak kang muli for the second time, spiritually. Ibig sabihin, ngayon kilala mo na ang Panginoong Jesus at makikilala mo pa siya. So, sino ka man, hayaan mo naman na ipag-pray kita. Ako na lang, pray para sa'yo. Amen? Aming Ama sa Langit, sa pangalan ni Jesus, papasalamat po kami sa iyo, Panginoon, sa nakabutihan mo. Meron na naman pong mga nilikha mo na tinanggap ka bilang kanilang Panginoon tagapagligtas at sila ngayon ay mga anak mo na. Panginoon, salamat po sa buhay nila. Dalangin ko po na magpakahayag ka sa kanila, makilala ka pa nila na mas malalim pa. Dalangin ko, Panginoon, na pag-ingatan mo sila at magkaroon sila ng desire, pagkauhaw na mas lalo ka pa nilang makilala at maranasan sa buhay nila bilang kanilang Lord and Savior. Pakaingatan po sila, Panginoon, at nawa ay sa kanilang paghanap ay makatagpo sila, Panginoon, sa iyong piling. Maraming salamat po. Pagpalain mo sila sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. And I will pray for those, all of you na nakapakinig sa oras na ito, mga kasabayan ko. Manalangin po tayo. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po muli sa umaga na ito. Salamat, Panginoon, sa ibigay kakataon sa amin na kami po ay makapag-aaral ng salita. Lord, ang mga narinig po namin lahat ngayon, nawa po ay aming ma-absorb, Panginoon, at mapagbulay-bulayan, at aming po magamit personal sa aming mga buhay. May apply po namin ito sa aming mga buhay. Na ikaw, Panginoon Lord, ang dapat aming lapitan sa tuwing kami magkakaroon ng mga temptations, trials, struggles, Panginoon, sa buhay na ito, pagkat alam namin na ang layunin mo upang kami ay tulungan, upang malagpasan namin ang lahat ito at maiwasan at upang kami po ay tumatag. Panginoon, sa panahon ngayon ng pandemic na ito, hindi po namin alam kung ano ang meron bukas sa aming lahat. Ngunit turuan mo kayo magtiwala sa iyo, Panginoon. At alam po namin na ikaw ang nagsabi na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iwanan. Kahit po ano mangyari, kami po ay nasa iyong mga kamay. Lord, I pray, Lord, for these people, Lord. Nakasabay ko po ngayon, Lord, I pray, Lord, for their healing. Sino man po may makaramdaman sa kanila, Lord. Dalangin ko po na hipuin mo sila upang panumbalik mo kanilang kalakasang physical from the top of their head to the sole of their feet. And I declare healing, good health in Jesus' name. And also, Lord, provision, Lord, sa kanilang mga pangailangan pinansyal, Panginoon. Anong kanilang pangailangan sa araw-araw, Lord, provide mo po kanilang mga pangailangan, Panginoon. At dalangin ko rin po na sila ay lumago sa panampalataya sa iyo, Panginoon. Na sila po ay magkaroon po ng desire at that fire, Lord, na makapagpatuloy ng panampalataya at pakikinig at maging malakas sila sa kanilang spiritual na buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin sa aming buhay, Panginoon, at sa aming Panginoon, mga suliranin sa buhay, Lord, mga dalahin namin, kabigatan namin, Panginoon. Alam namin nariyan ka at ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin, Lord, na kaparaanan upang ang mga bagay na ito, Panginoon Lord, ay aming makayanan dahil ikaw, Panginoon, ang tutulong sa amin. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Salamat po sa umaga na ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.
Thank you. Amen. Salamat po mga kapatid, brothers and sisters. Ito po muli ang inyong kaibigan, kasama, Sister Luz po. Palagi pong nakakasama ninyo at ginagamit ng Panginoon po ang inyong hamak na lingkod upang makapagatid po ng encouragement at ako din po mismo ay na-encourage. Maraming salamat po at patuloy po tayong manood, makinig, magbasa ng Biblia po at mag-join po ng mga virtual po online Bible study at magpakalakas po tayo sa Panginoon. Hindi po tayo iwanan ng Panginoon. Habang tayo nananalangin, titiwala sa Panginoon, ay hindi tayo iwanan ng Panginoon. Amen po. Pagkat ang Panginoon po ay nagmamahal sa atin ng walang kondisyon. Gusto lamang po niya tayo palagi lumapit sa Kanya, magpakumbaba at tumawag sa Kanya. Amen po. So ayun po, salamat po sa lahat po sa inyo and I speak blessing para po sa ating lahat. Maraming salamat, keep safe, and God bless you.